Sa mga nagtatanong kung paano ang pag-assemble ng Sanyang TV stand 20, 21, 37, sa video ito ituturo namin sa inyo kung paano ang tamang pag-assemble. Kailangan lang natin gamit na i-prepare martilyo at drill. Pwede rin Phillips screw at flat screw. So, umpisahan natin ang pag-assemble. Kung nabili mo ito sa Shopee, TikTok, Lazada, sa kanyang website, make sure natin na bago natin assemblein, bibilangin muna natin yung parts at check natin yung condition kung good unit ba lahat ng parts. So, meron itong 14 parts, isang box ng accessories. Ang laman ay merong 6 na plastic footings at isang set ng accessories. Para maumpisahan natin ang ating pag-assemble, siyempre bubuksan muna natin itong ating accessories. First step natin, hanapin lang natin itong 5 parts na yan. 4 na magka-same size at isang na iba na size. Halos kalahati. Para tandaan na yan ay may mga butas sa bawat gilid, kabilaan. So yan yung uunahin natin. Lalagyan na natin siya ng tocks. Itong wood tocks. Lalagay lang natin dyan sa may butas. Once na lagyan mo na yan, lagyan mo na rin sa kabila. After malagyan, lagyan mo natin isa, yung naiba yung size. So yung 5 board na yan yung lalagyan natin kabilaan ng wood tocks para mamaya pag kinabit natin, diretso na tayo. After natin malagyan ng tocks, next natin itong mga butas na yan, may gilid. Lalagyan na natin ng cam lock. Sa mga hindi nakapanood sa mga nakaraang video natin, sa paglagay ng cam lock meron itong arrow. Kaya kung nakikita nyo yun, yung arrow dapat nakatapat sa may butas. Yung pagkabit niya, dapat natin yung arrow, yung butas. Ganoon din sa lahat ng size. Next natin yung cam lock screw dito sa may gitna. O Phillips screw ang kailangan natin gamitin dyan, o kaya hand drill. Huwag ni dyan, doon sa white. Yan. Ganon din sa kabila. Check mo rin sa ibang parts. Meron yan sa ibang parts na ganyan. Yan. Dalawang board, merong ganyan. Nilalagyan ng cam lock screw. After nyan, next step tayo. Next natin lagyan ng cam lock. Itong maliit na square na yan. Board. Kabilaan. Lagyan na natin ng accessories ang lahat ng parts na kailangan natin gamitin. Yung tatlo na ito, yung dalawa na yan at itong maliit na square ay magkakasama-sama. So make sure lang natin na nailapat natin ng pagganyan. Ito yung bandang likuran natin at yung harapan natin nasa ilalim. Yung harapan, ang palatandaan ay mayroong yan, may edging. Tapos sa likuran ang palatandaan natin, walang edging. So yan yung pattern na kailangan natin tandaan. Nilagay lang natin to dito sa i-connect lang natin siya dun. Once na i-connect na natin, palatandaan natin sa ating top ay ito.
malinis lang siya, walang butas. Sa ilalim naman na bahagi ay may mga cam lock. So pag yun, ibig sabihin top board dyan. Itong side na to, lower board. So connect lang natin itong isa dito. After makabit natin yung ganyang tsura, ipitan lang natin yung ating cam lock sa ilalim. Pag naipitan na natin, next step tayo, lower board, lagyan na natin. So next natin ating lower board. Matandaan ng lower board, itong mas makapal. Napahabang board. Dalawa lang naman to. May makapal at yung manipis isa. Yun yung top board, ito yung lower board natin. So kapitan natin. Yung una natin ginawa, yun magsisilbing pinakagitna natin na panel na may shelves. So ito yung top board, yung pratandaan. Sa kabila yung lower board. Gamitan lang natin ng screw. Sa screw na yan, Allen wrench yung kailangan yan. Ito. So meron na yan kasama. So ibibigay natin yung accessories. So ngayon gagamitan lang namin yung gamitin lang natin yung kasamang Allen wrench sa accessories. Lalagyan lang natin yung apat na sides na yan. After natin may screw yung gitna natin, next natin yung side panels natin, left and right. Ito yung nasa loob na cam lock ay yan sa bandang left. Ganoon din sa kabila. Dapat yung mga cam lock natin ay nasa loob, para once na na-assemble natin, di natin siya nakikita dito sa labas. Ganon din sa kabila. So gamitan lang natin din ng screw dito para may kabit natin yun na maayos. Yung pinaka-pattern natin pag nilagay natin to ay yung mga butas na yan dapat nasa loob. Ganon din dito sa kabila. Sa kabilaan, ito rin. Hindi siya pwedeng nasa ilabas kasi makikita siya kapag in-assemble natin. So pangit siya tignan. After nyan, dito natin yung ating top board. Next natin ating top board. Lalagyan na natin ang cam lock bago natin ikabit. Strap ng mga white na thread na yan. Pwedeng Phillips screw, pwedeng handle kung anong meron kayo sa bahay. Pero mas mabilis pag may handle. Lagyan lang natin lahat. After malagyan yung cam lock screw, pwede natin ikabit dito sa ating top. Para tandaan ang harapan natin ay mayroong butas dito. Ito ay para sa pinto. Ibig sabihin ito yung harapan natin. Itong side na ito ay para sa likod. So saan yung harapan natin ngayon? Ito yan. Baliktarin natin, likuran to eh. Baliktarin mo, likod yan eh. So make sure natin na di natin mabaliktad pagkabit. Basta yung palatandaan natin, yung may butas na pinakita ko kanina, ayun ay para sa pinto. At yung walang butas ay para sa may likurang bahagi. Ito yung back natin. Ikpitan lang natin yung cam lock. Lahat ng side. After natin mahigpitan yung top board, next natin yung ating pinakalikuran, backboard. Yung pinakaback ng ating backboard ay yung bandang gitna yung may butas. So kapag kabit, unahin natin yung mga gitna, unahin natin yung gitnang bahagi bago yung bawat gilid. Make sure na natin na nakabit na yung ating board para may clearance dito at yan din sa kabila. Para pinabit natin itong ating side backboard ay meron pa siya pagkakabit. So, pag may baon. Ayan. Sample lang ito pinakita natin kaya di muna natin pakuan ng yung lahat ng sides. Pero pag kayo na po yung nag-assemble, make sure nyo lang na nalagyan nyo lahat ng sides. Yung tamang distansya ng pagkabit. Ng paglagay ng pako. Paglagay ng pako, yung distansya dapat ganito. Para mas maganda tignan
at mas matibay yung ating board. Ganon sa lahat paikot. After mo malagyan yan, next natin ay yung footings natin. Gamit yung ating mga plastic footings, yung aning dito sa baba. Sa paglagay ng ating plastic footings, make sure na nakaganyan. Dalawa sa gilid, doon din sa kabila, at yung dalawa sa may gitna. Lagyan na natin ng screw. Meron niya 4 na butas para lagayan ng screw. So lagyan na natin lahat ng screw. After mo malagyan ng screw lahat ng footings, pwede na natin ipatayo. After natin may kabit lahat, next natin itong ating shelves. Para tandaan natin shelves, walang butas, magkabilaan, parehas ng size. At may dalawang naiwan din na medyo rectangle na board. Dalawa din. Ito yung magsisilbing pinto natin. Para tandaan natin, may butas dyan, kabilaan. So, lagyan mo natin shelves natin. Gamit yung stocks natin. Ito yung magsisilbing patungan ng ating shelf. Lagay natin siya dito sa butas na yan. May butas yan dyan, hindi makita eh. So, may butas yan dyan. Dyan din dun sa dulo. At dito rin sa kabila. Lalagyan na natin ng ganito. So ganun na mag-itsura ng ating shelf kabilaan kapag ipatong na natin dito sa ating stocks. Ganon din sa kabila. Next natin ang ating pinto. Pinakahuling part ng ating assemble. Lagyan lang natin yung mga butas ng spring tops kabilaan. Lagyan lang natin ang ating tops. Spring tops para sa pinto. Ganon din sa kabila. Ito. After nating may lagyan ng spring tops, pwede na natin ikabit yan dito sa ating kabilang gilid. Right side, left side, pwede na natin lagyan. Sa paglagay ng pinto, para di mahirapan, unahin natin dito sa ilalim. Yan, shoot lang natin dyan, yung kanyang pinaka dowel, yan. Tapos dito naman sa taas, lagyan mo na, shoot na natin. Tapos dito sa taas, slide lang natin ng bahagya dito sa may unahan, para may pasok natin. Tapos, adjust lang natin dun sa mismong butas. Yan. Then, ikabit na natin ating pinto. Next natin, handle, saka yung magnet natin. Next natin ikabit kapag after natin ikabit kabilaan, yung handle na natin. After ng handle, next natin yung ating magnet. So, next natin yung magnet. Kapit lang natin dyan. Make sure na natin na may space dito para dito sa ating pinto. Diyan natin kakabit yung ating magnet gamit ng screw. Tapos, para kumapit yung ating pinto, lagyan na natin itong flat na metal na to. Screw lang natin. Make sure lang din natin na tumapat siya dito sa ating magnet. Para pag sinara natin, didikit siya. So, ganoon din dito sa kabila. So, after natin makabit yung ating magnet, ganyan yung kabuang itsura ng ating TV stand. So, meron siyang shelf dito sa kaliwang bahagi. May shelves na dito sa ating kanan. At adjustable siya. Pwede siyang tanggalin, pwedeng ikabit. Ganoon din sa kabila. Yung ating gitna lang, yung fix, naka-fix. Yan. Naka-fix yung shelf sa gitna sa magkabilang gilid, kaya pwedeng tanggalin siya. Tapos, may pinto, dalawa. Kasyang TV dyan hanggang 50 inch, medyo lalagpas na ng konti. Pero all goods yan, kasya dyan.
So magtatanong ka kung anong size nitong TV stand na ito. Meron itong haba na 120 cm at yung lapad niya ay 40 cm. Yung taas niya 71 cm. So ayun. So yun lang ang kabuuang tutorial kung paano assembly ng item na ito sa kanyang TV stand 2021-37. At kung umabot ka sa video ito, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa mga sunod natin tutorial kung updated ka. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan tayo kung paano ang tamang pag-assemble sa item na ito. God bless always.